Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Pwede po ba tayong tumayo? Tayo po'y muling manalangin. Hallelujah. Hallelujah. Pwede po bang bigyan natin ng pinakmainam na palakpakan ang ating Panginoon? Hallelujah. Hallelujah. Sinasamba ka namin, Panginoon. Dinadakila ka namin, Panginoon. Tinataas ka namin, Panginoon. Hallelujah. Sa iyo ang pagsamba, Panginoon, ang papuri, Panginoon. Salamat sa banal na Espiritu, Panginoon, na alam namin, kasama namin, Panginoon. Kapag kami nananambahan, Panginoon, kasama ka namin, Panginoon. Kinalulugdan mo, Panginoon, ang iyong mga anak, Panginoon. Salamat, mabangong halimuyak sa iyo ang aming mga pagsamba, Panginoon. Napakabuti mo. Banal na Espiritu, gamitin mo ang iyong lingkod. Bilang daluyan ng salita mo, Panginoon, sa oras na ito. Pagpalain mo ang bawat isa sa amin. Sa iyo po ang papuri, sa iyo po ang pagsamba sa pangalan mo, Jesus, na aming Panginoon. Amen. Amen. Pwede na po tayong makaupo, mga kapatid. Hallelujah. Pagkatapos ko po magsalita, ilan po sa amin ay aalis na. Pero meron po magbe-benediction sa inyo. Andiyan po si Pastor Arlan. Prophetic ba? Punta po kami ng Bacoor, Cavite. Invited po ang inyong pastor sa isang gawain po doon. Anniversary ng isang church. Sama niyo po kami sa panalangin. Sama niyo po kami sa panalangin. Sama niyo rin sa panalangin yung simbahan na yun, maging yung katagumpayan ng gawain. Amen po? Amen. And kung mayroon kayong mga Bible, meron po ba kayong mga Bible? Amen. Maibukas po kayo sa akin sa awit. Chapter 26, verse 8. Ang sabi diyan, minamahal ko, O Yahweh, yaong templo mong tahanan. Pagkat doon sa templo mo, luningning mo'y nananahan. Amen. Amen. Purihin po ang ating Panginoon. Kaya po yan ay may pamagat. Mahal ko ang bahay ng Panginoon. Ang ating binasa ay nagpapakita ng pagmamahal ni Haring David sa Diyos at sa kanyang templo. Ito rin ang nagpapakita na ang kaligayahan ni Haring David ay hindi nagmumula sa pakikisama niya sa mga tao sa sanlibutan. Sabi nga niya sa verse 4 at verse 5 ng awit 26 ay ito. Ang sabi, sa sino mang taong hunghang, di ko nais makisama. At sa mapagpaimbabaw, di ko hangad makisa. Tunay akong nasusuklam sa mga masasamang pangkat. Makihalo sa kanila'y wala akong paghahangad. Yan nagpapakita ng kagalakan ni David ay wala sa sanlibutan. Ano daw po? Yan po ay nagpapakita na ang kagalakan daw niya ay hindi niya natatagpuan sa mga bagay sa sanlibutan ito. Ayaw niyang sasama sa mga taong, sabi nga niya, hunghang. No? Mapagpaimbabaw. Ayaw niya sasamahan daw yon. Sabi ko nga, yan ay nagpapakita na ang kagalakan niya ay wala sa sanlibutan ito, kundi nandoon sa tahanan ng ating Panginoon upang siya ay sumamba. Saan daw naroon ang kagalakan ni David? Nandoon. Saan? Sa tahanan ng ating Panginoon. Ngayon, ano ang ibig ipakita sa atin nung awit na ito ni Haring David? Ano ibig ipakita sa ito sa atin? Anong mensahe meron ito sa atin? Una, ang pagmamahal sa tahanan ng Diyos. Ano daw, mga kapatid? Pakiulit nga. Ang pagmamahal saan? Sa tahanan ng Diyos. Mahal ni David ang tahanan ng Diyos. Mahal ni David. Kayo, mga kapatid, mahal niyo ba ang tahanan ng Diyos? Amen. Ang sabi ng awit 27, verse 4, isang bagay ang aking inihiling sa Panginoon, at ito ang aking hahanapin, na ako'y makatira sa bahay ng Panginoon sa lahat ng mga araw ng aking buhay upang makita ko ang kagandahan ng Panginoon at masiyasat ang kanyang templo. Hallelujah. Yun daw yung kanyang hangarin, no? Isang bagay ang aking inihiling. Kung meron siyang inihiling,
Hindi ang mga bagay na nasa sanlibutan. Hindi ang karangyaan, hindi ang kayamanan, hindi ang pera. Hindi dagsadak siyang pera. Hindi daw yan ang inaharap niya. Ang inihiling niya ay ang makatira. No? Ang makatira daw saan? Sa bahay ng Panginoon sa lahat ng kanyang araw. Yun ang kanyang hiling. Sa lahat ng araw ng kanyang buhay, makatira siya sa bahay ng Panginoon upang makita daw niya ang kagandahan ng Panginoon. Kapatid, hinahangad niyo bang makita yung kagandahan ng Diyos? Pastor, asan ang Diyos? Nakikita ba natin? Hindi. Kapag tayo sumasamba sa Panginoon, nakikita natin yung kagandahan ng Panginoon. Spiritual. Hindi nitong mga matang ito, kundi yung matang espiritual. Dama natin, nandito ang presensya ng Panginoon. At yun ang nagpapakita sa atin ng kagandahan ng Diyos. Saan? Kapag naroon tayo sa bahay ng Panginoon. Ang sabi ni David, ako'y nakatira. Ang ibig ko'y makatira sa bahay ng Panginoon sa lahat ng araw ng aking buhay upang makita ko ang kagandahan ng Panginoon at makasiyasat sa kanyang templo. Ang pagmamahal sa tahanan ng Diyos ay mapapakita, no? Nagpapakita ng pagmamahal at pagtitiwala sa Diyos at sa kanyang presensya. Yun po ibig sabihin ni Haring David. Yung pagmamahal niya sa tahanan daw ng Diyos ay nagpapakita ng pagmamahal niya. Nagmamahal kasi siya sa Diyos eh. Kaya siya gusto niya sa templo ng Panginoon, sa bahay ng Panginoon, kasi nagmamahal siya sa Diyos. Hindi ka naman makakatagal sa loob ng templo o sa tahanan ng Diyos kung hindi mo minamahal yung nandoon sa templo, sa bahay ng Diyos. Amen? Hindi ka makatatagal doon. Bakit? Hindi yun ang interes mo. Pero si Haring David, ang interes niya, yung nandoon, yung nananahan. Saan? Sa templo ng ating Panginoon. No? Ang pagmamahal daw. Sa tahanan ng Diyos ay nagpapakita ng pagmamahal. Ano? Pagtitiwala sa Diyos at sa kanyang presensya. Ang templo ng Diyos ay sumisimbolo, mga kapatid. Yung binabanggit dyan, na ang templo ng Diyos ay sumisimbolo sa lugar ng presensya ng Diyos at ng gawain ng Diyos sa ating mga buhay. Ano daw ang presensya, ano daw ang templo ng Diyos? Ito ay sumisimbolo sa lugar na kung saan nandun yung presence ni Lord. Kapatid, naramdaman nyo ba yung presence ni Lord kanina habang tayo nananambahan? Hallelujah! So yun yung tahanan ng Diyos. Ando ng Diyos. Sabi nga niya, 2 o 3 nagkatipon sa aking pangalan, naroon ako. Amen? Andun siya. Ang sabi, ito ay simbolo ng lugar ng presensya ng Diyos at ng gawain ng Diyos sa ating mga buhay. Ang panahon ni David, nung panahon ni David, wala pang templo. Ulitin ko, wala pang templong napakaganda. Tabernakulo ang meron. Tent. Ano daw? Tent. Kasi meron nagsabi, Pastor, wala nang templo ngayon. Mamaya dadako tayo doon. Ang templo ng Diyos, tayo. Yun ang sinasabi. Wala nang templo ngayon. Pero mamaya, sabi ko nga, dako tayo dyan. Nung panahon ni David, wala rin naman templo. Yung magandang templo, hindi, wala. Walang templo, tabernakulo, o tent. Kaya sinabi ni David, nakatira ako sa magandang tahanan. Samantalang ang Diyos ay sa tent, sa tabernakulo. Ang sabi ni David, kaya naghangad si David na makapagtayo ng magandang templo, ngunit hindi ito pinahintulutan ng ating Panginoon. Bakit? Ang sabi ng Panginoon sa kanya, madumi ang kamay mo. Ano ibig sabihin ng madumi? Marami kasi siyang napatay. Nasa digmaan si David. Hindi ikaw ang magtatayo. Bagamat alam ng Panginoon kung ano ang puso ni Haring David. Gusto ni Haring David makapagtayo ng templo. Kasi nga naman nakatira siya sa palasyo. Ang ganda-ganda. Hindi po ba? Samantalang ang Panginoon daw nakatira saan? Nananaan doon sa tent. Kaya sabi niya, gagawa ko ng magandang tahanan ng Panginoon. Gagawa ko ng templo. Ulitin ko,
ang tahanan ng Diyos kung nasaan ang presence ng Diyos. Nung panahon na yon, yung presence ng Panginoon bumababa sa kanila sa pamamagitan ng nung tabernakulo. May mga saserdoting naroon, mga pare. No? Panahon na yon, wala pang templo. Kaya sabi ni David, ipagtatayo ko ng magandang templo ang Panginoon. Sabi ng Panginoon, hindi ikaw, kundi ang anak mong si Solomon ang magtatayo. Kaya si David, anong ginawa? Binigyan ko ng background. Siya ang nag-ipon, pinag-ipunan niya ang anak niya si Solomon ng ng mga gagamitin para maitayo ang templo ng ating Panginoon. Pero si Solomon ang nagtayo. Amen? So ito yung physical na templo na tinasabi ko. No? Sa mga tuwid, ang templong binabanggit ay hindi sa lugar. No? Kasi naandun, noong panahon ni David, tente. Hindi sa magandang templo eh. Kaya sabi ko, sa mga tuwid, ang templong binabanggit ay hindi sa lugar o ganda ng gusali. Ang templo ay lugar na alam mong andoon ang presensya ng Diyos. Kapag naroon ang presence ng Diyos, yun ay konsiderang templo, pinananahanan ng Diyos. Ganda-ganda nga ng building mo. Hindi naman madama ang presence ng Panginoon. Bakit? Hindi ang Diyos ang naitatayo. Mga kapatid, huwag kang titingin lang sa gusali. Tingnan mo yung presensya ng Diyos. Sabi ko nga, wala yan sa lugar. Wala yan sa ganda ng gusali. Meron nakapananambahan sa ilalim ng puno ng mangga. Alam niyo ba, halos lahat ng daughter church ng Caloocan Bethel nagsimula sa ilalim ng puno. Sa ilalim. Quezon. Salao, tama ba? Sa ilalim ng puno ng mangga. Rizal, Teresa, ganun din. Nasisiyahan ng mga manggagawa, nasisiyahan ng mga miyembro. Nasaan? Nasa ilalim ng puno ng mangga. Yun ba ay makukonsidera mong templo ng Diyos? Yes! Kung saan naroon ang presence ng Panginoon, yun ay templo ng Diyos. Amen? Marahil hindi ilan, sasangayon. Pero pinabanggit ko dito, kung saan naroon ang presensya ng Panginoon, naroon ang templo ng Diyos. Yun ay kukonsidera mong templo ng Diyos. Bakit? Nadarama ang presensya ng Panginoon. Nasabi ko nga, ang ganda-ganda nga ng gusali mo, air condition pa. Mula dito, mula baba hanggang taas, nakakarpet, malambot, napakabango. Pero pag sumamba, walang presence ni Lord, hindi makukonsidera na yun ay templo ng Panginoon. Bakit? Hindi nadarama ang presensya ng Panginoon. Masasabi lamang na yun ay tahanan ng Diyos kung doon nananahan talaga ang presensya ng Panginoon. Amen? Hindi mo masasabing yun ay tahanan o bahay ng Diyos kung wala doon ang Diyos. Correct? Hindi nyo alam. Hindi masasabing yun ay tahanan ng Diyos kung wala doon ang presensya ng Diyos. Sabi ko nga, wala sa ganda ng gusali ang templo o lugar. No? Basta alam mong nandoon ang presensya ng Diyos, yun ay templo ng Diyos. Sa lokal na church, lokal na simbahan, kapag pumupunta ka sa pagtitipon ng pananambahan at nadarama mo ang presensya ng Diyos, yun ay tahanan ng Diyos. Yung local church. Kapag dito, pumupunta ka at dama mo, nandito ang presence ni Lord, yon ay kinukonsidera na yon ay templo ng Diyos. Yon ay tahanan ng Diyos. Basta't dama mo ang presensya at pag-ibig ng Diyos, yon ay templo ng Diyos. Kung sa tingin mo, ang local church mong dinadaluhan ngayon, nasasamba mo at nakakapasok ka sa presence ng Diyos, mahalin mo din, tulad ni Haring David, ang bahay-sambahan na kinabibilangan mo ngayon, na alam mo na doon sa lugar na yon,
nakakatagpo mo ang ating Panginoon. Hallelujah! Tanong, nakakatagpo nyo ba ang Panginoon sa lugar na ito? Kapag kayo ba pumunta sa lugar na ito, napupuri nyo, nasasamba nyo ang ating Panginoon. Kapatid, mahalin mo. Mahalin mo ang lugar na yon. Bakit? Doon mo nakakatagpo ang hari ng mga hari. Sino yun? Ang ating Panginoon. Dama mo, andito ang Panginoon. So kung nandun ang Panginoon, mahalin mo. Tulad ni Haring David, dangarin mo. Mahal ko ang templo ng Diyos. Mahal ko ang tahanan ng Diyos. Bakit? Doon ko nadarama yung presence niya eh. Kapag nasa mundo ako, kapag nasa lugar ako ng mga kalayawan, hindi ko nadarama ang presence ni Lord. Pero pag nandun ako sa bahay ng Panginoon, sa templo ng Panginoon, nadarama ko ang presensya ng Panginoon. At nagkakaroon ako ng kapayapaan ng aking utak. Peace of mind. Meron akong joy. Kapatid, meron ka bang joy? Kapag nandito ka ba? Meron ka bang kagalakan? Mahalin mo. Kapatid, mahalin mo yung local church na yon kung sa tingin mo, nakakatagpo mo ang ating Panginoon. Mga kapatid, ang local na iglesia o church ay maituturing na templo ng Diyos sa modernong konteksto ng Kristyanismo. Ulitin ko mga kapatid, ang local o lokal na simbahan. Ito, tawag dito, local church. Ito ay matuturing na templo ng Diyos sa modernong konteksto ng Kristyanismo. Ayon sa bagong tipan, ang simbahan o ang iglesia ay itinuturing na templo ng Diyos dahil sa presensya ng Espiritu Santo. Ano daw? Ayon sa bagong tipan, uulitin ko, ang simbahan o ang iglesia ng Panginoon ay tinuturing na templo ng Diyos dahil sa presensya ng banal na Espiritu. Kaya't napakahalaga na alam mo, ramdam mo, na kapag nananambang ka, naroon ang banal na Espiritu. Amen? Ano pa? Alam mong nandoon yung presence ng banal na Espiritu at ng mga mananampalataya na bumubuo nito. Kayo, tayo, nagkakasama-sama sa isang layunin. Anong layunin natin para pumunta dito? Bakit kayo pumunta dito? Para magchismisan? Para pag-usapan natin kung ano ang nangyayari sa Kongreso at sa Senate? Hindi. Kaya tayo pumunta sa lugar na ito upang sumamba sa Diyos. Isang layunin. Sasamba kami sa Diyos. Gusto naming madama ang presence ni Lord, kaya kami pupunta sa isang lokal namin simbahan. Doon namin kakatagpuin ng Panginoon. At kapag nakatagpo namin siya, madarama ko kapayapaan, kagalakan sa puso ko, mag-uuma pa, uwi ako ng may galak. Amen. At pag pinalad-palad pa, naabagan Diyos, kung may karamdaman ka, pinagaling ka ng Panginoon. Amen! Amen? Yan. Sabi ko nga, yan ay binubuo ng kalipunan ng mga mananampalataya. Kapatid, tayo ang templo ng Diyos. Bukod sa literal, kung saan nagtitipon ng mga banal, mga binanal, mga tumanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, pinagtitipunan, kahit nandun ka sa ilalim ng puno ng mangga. Tayo nagsimula saan? Sa ilalim ng garahe. Amen? Sa garahe. Yun ay considered templo ng Diyos. Pero ang tunay na templo ng Diyos, ikaw, tayo ang templo ng Diyos. Amen?
Ang sabi ng unang Korinto 3:16-17, hindi ba ninyo alam na kayo ang templo ng Diyos? Ano ang sabi ni Paul sa mga taga-Korinto? Hindi nyo ba alam na kayo ang templo? Kayo. Tayo. Sabi ko kanina, kung naroon yung presensya ng Diyos, yun ay considered na templo ng Diyos. Kapatid, sabi ni Paul, hindi nyo ba alam, kayo ay templo ng Diyos? Ibig sabihin, kung kayo ay templo, tayo ay templo ng Diyos, dapat nakikita at nararamdaman at nakikita ng taong nakapaligid sa atin. Sino? Ang banal na Espiritu, si Jesus na nananahan sa atin, yung presensya ng Diyos nasa sa atin. Tayong mga mananampalataya, kayo ay templo. Ibig sabihin, nananahan sa iyo ang Diyos. Talaga? Oo. Kapag tinanggap mo si Kristo, nanampalataya ka sa Kanya, mananahan sa iyo ang Diyos. Nananahan nga sa buhay, sa puso. Pumapasok siya sa buhay mo. Ibig sabihin nun, nananahan. Kaya may binanggit, huwag niyong hahayaang mapighati ang banal na Espiritu. Ibig sabihin, nananahan. Bakit? Sabi doon, aalis siya. Amen? Sabi doon huwag niyong hahayaang mapigati ang banal na Espiritu. Aalis siya. Ibig sabihin, sa mga mananampalataya, nananahan ang Diyos. Bakit? Kasi tayo ay templo ng Diyos. Amen? Patid, sabi mo sa katabi mo, templo ka ng Diyos. Malapit nang matapos. Halatang nagmamadali si pastor. Tayo ay templo ng Diyos. Sabi, hindi ba ninyo alam na kayo ay templo ng Diyos? At naninirahan sa inyo ang Kanyang Espiritu. Basahin nyo dyan, Ayan, sabi, hindi ba ninyo alam na kayo ay templo ng Diyos at naninirahan sa inyo ang Kanyang Espiritu? Kaninong Espiritu? Yung sinasabi dyan. Sino yung naninirahan sa atin? Ang Diyos. Di ba ninyo alam, naninirahan sa inyo ang Kanyang Espiritu? Sino yun? Ayo. Parurusahan ng Diyos ang magwawasak sa templo niya, sapagkat banal ang templo ng Diyos at kayo ang templong iyan. Kapatid, sabi diyan, parurusahan ng Diyos ang magwawasak sa templo. Tayo. Alam niyo bang may mawawasak sa templo? Ha? May mga taong nagpipilit wasakin tayo na templo ng Diyos. Paano paraan? Pagpapasok ng mga maling doktrina para wasakin ang templo ng Diyos. Nagpapasok si Satanas sa local church ng mga bulaang guro. At sinabi naman ng Biblia, sa huling araw, darating ang mga bulaang guro. Dadating. Nasa huling araw na ba tayo? Nasa huling araw na. Kung noon, bulaang propeta, ngayon, mga bulaang guro. Mga nagpapanggap na guro. Doon, sisirain. Alin ang ating mga pananampalataya? Sa pamagitan ng mga nakawiwili na mga aral. Mga aral na kumikiliti. Saan? Sa kagustuhan ng mga atin. Ano yung mga aral na yon? Alam nyo kung ano? Kung ano yung, ganito lang yon. Kapag ang isang aral o ang isang local church walang pagtutuwid, hindi yan makukonsidera na tama aral. Bakit? Walang pagtutuwid. Love. Tama naman ang love. Kaya lang, ang sabi, ang tunay na nagmamahal ay nagtutuwid. Amen? So kung doon sa local church mo, nakakaramdam ka na itinutuwid ka, mag-praise the Lord ka. Kadalasan, ayaw ng tao kapag itinutuwid na. Amen? Paano nakakapasok para masira ang templo?
Tayo ay templo. Hoy, tinutuwid ka ni pastor, oh. Hanap ka na lang na ibang church. Tinutuwid ka, oh. Pinakikailaman ng buhay mo. Gusto mong pakinakailaman ng buhay mo. Pati love life mo, pinakikailaman. Hello, umalis ka na dyan. Sino dito natuwid na ni pastor? Mag-praise the Lord ka. Alam niyo yung mga aral na nakakakiliti? Sabi ko nga, kung ano yung gusto mo lang. Na sinabi ng Biblia sa huling araw, hahanap ang tao ng mga gusto lamang nilang marinig. Pipili sila ng mga mangangaral na kung saan yun lang yung gusto nila. At ito ang sisira sa templo ng ating Panginoon. Mga maling aral. Ano pa? Ikaw, ako ay templo ng Diyos. Alam ko pala na templo ito ng Diyos. So kung ako ay templo ng Diyos at nananaan sa akin ang Espiritu ng Diyos, anong dapat kong gawin kung ito palang katawang ito ay templo ng Diyos? Mamuhay ka ng may kabanalan. Romel, mamuhay ka ng may kabanalan. Bakit? Tinawag tayo para mamuhay ng may kabanalan. Dahil ang Diyos natin ay banal. Amen? Hindi mananahan sa iyo ang Diyos kung hindi ka mamumuhay ng may kabanalan. Kailan namuhay ang Diyos sa alam niya na mayroon kang karumihan? Kapatid, dati tayong makasalanan. Tama? Pero bago nanaan sa iyo ang Diyos, humingi ka muna ng tawad sa pagkakasala mo. Tama po ba? Humingi muna ako ng Lord, sorry, patawarin mo po ako. At nung humingi ako ng kapatawaran, pinatawad ako ng Panginoon. At nung pinatawad tayo ng Panginoon, nilinis ka ng dugo ng Panginoon. Bakit ka nilinis ng Panginoon? Para maligtas pa, Pastor? Yes, totoo yun. Para maligtas. Pero kasama doon, kasi mananahan ng Diyos sa buhay mo. Kaya nilinis ka niya. Kaya binabanal tayo ng ating Panginoon. Bakit? Kasi mananahan na sa iyo ang banal na Espiritu. At kailanman hindi pwedeng manahan ang banal na Espiritu sa isang taong namumuhay pa sa pagkakasala. Pastor, nagkakasala pa ako. Okay lang kung yan ay hindi mo sinasadya. Pero kung sinasadya mo, alam mo na yan ay kasalanan, alam mo na palang kasalanan, ginagawa mo pa, kapatid, dinudumihan mo ang templo ng Diyos. Sinisira mo ang templo ng Diyos. Amen? Templo pala ng Diyos yung katawan mo. Ba't mo pausukan? Correct? Templo pala ng Diyos yan. Ba't hindi mo pangangalagaan? Kasama yun. Di ba ang templo? Yung building, nililinis natin. Di po ba? Gusto nyo ba pagpasok nyo dito, hindi ka aya-aya, madumi? May amoy? Di ba hindi? Nililinis. Bakit? Kasi gusto natin pagpasok natin doon, maayos, malinis, kaaya-aya. Di ganun din ang banal na Espiritu. Gusto niyang mananahan sa puso, sa buhay ng tao, mabango, malinis sa harapan ng Diyos. Kailangan nating mamuhay ng may kabanalan sa harapan ng Diyos. Bakit? Tayo ay templo ng banal na Espiritu. Kapatid, templo ka ba ng banal na Espiritu? Hindi niyo masabi? Kayo ay templo ng Diyos. No? Kayo ang templo ng Diyos. Ang binigyan diin dito ay yung buong kapulungan ng mga mananampalataya bilang templo ng Diyos. Doon sa ating binasa, no, pinagdidiinan doon, binigyan diin yung buong kapulungan. Tayo, mga mananampalataya, no? Kapulungan ng mga mananampalataya bilang templo ng Diyos at bilang tahanan ng Espiritu Santo. Bilang templo ng Diyos sa gitna ng masamang lipunan. Kapatid, tayo ay templo ng Diyos na nasa gitna ng masamang lipunan.
Nananahan ba? Nasa gitna ba tayo ng masamang lipunan? Kapatid, kung tayo pala ay nasa gitna ng kapulungan ng masamang lipunang ito, kailangan umangat. Kailangan umangat, mag-shine. Alin? Yung templo ng Diyos bilang ilaw sa mga nadidimlan. Paano yun? Kailangan makita sa ating mga buhay, tayong mga mananampalataya, makita, pinamumuhay ng mga mananampalataya ang aral mismo ng ating Panginoon. Kahapon, nandun kami sa meeting, sabi, kapag pastor ka, kailangan nabasa mo bago ka maordinan. Noon daw, 10 beses, cover to cover ng Bible, nabasa mo ang Bible. Kapatid, tama naman eh. Dapat, pinaano doon yung dapat, binabasa mo ang Biblia. Pero hindi lang dapat binasa mo ang Biblia, dapat pinamumuhay natin kung ano ang salita na nandoon sa salita ng ating Panginoon, ang Biblia. Pinamumuhay. Dapat nandun pala tayo sa gitna ng kapulungan ng kasamaan ng mundong ito. Dapat makita sa atin. Tayo, instrumento ng kabanalan ng Diyos. Makita yung kabanalan ng Diyos sa atin. Tama po ba? Hindi tayo dapat makitaan ng anomalya. Hindi dapat. Alam niyo ang kagandahan sa Assemblies of God? Siyempre, kabilang ako doon eh. Sa Assemblies of God, kapag gusto mong pumasok sa politika, bitawan mo ang lisensya mo bilang pastor. Hindi kami pwedeng pumasok kahit kabesa agawad. Nang hawak namin yung lisensya ng pagiging pastor. Bibitawan namin. Bakit? Kapag may nangyari, kaladkad mo buong simbahan. Tama po ba? Kaladkad mo buong simbahan. Kaya bibitawan mo. Suko mo. Alin, yung pagiging pastor mo. Kung gusto mo dyan, sige. Bitawan mo yung pagiging pastor mo. Kaya, masarap sa Assemblies of God. Amen. Hindi ko, marami ang body of Christ. Kabi-kabi lang yan. Iba-iba. Kaya lang, ang kinabibilangan natin, hindi ka pwedeng pumasok sa politika. Bitawan mo. Bakit? Upang merong mangyari, hindi mo kaladkad ang body of Christ. Ikaw lang. Amen? Ikaw lang. Tayo ay templo. Tayo ay templo ng Diyos. Kailangan nating makita. Makita ng mga hindi mananampalataya na tunay nga na ang Diyos nananahan sa ating mga buhay. Kapatid, nananahan ba ang Diyos sa ating mga buhay? Amen. Templo ka ng Diyos. Pag-ingatan mo. Amen? Ano ibig ko sabihin? Mamuhi tayo sa masama. Hindi doon sa nagkakasala, mamuhi ka sa gawang masama. Hindi ka pwedeng makipag-compromise. Pag alam mong mali, mali. Maninindigan ka doon. Bakit? Mali nga eh. Ba't mo ipagpipilitan sa akin yung alam kong mali? Kapatid, may mga pangyayari sa aking buhay na kailangan kong manindigan doon. Mali nga eh. Bakit mo ipagpipilitan sa akin na tanggapin ko yung isang pagkaamali? Hindi pwede. Bakit? Maninindigan ako bilang isang templo ng Diyos. Walang pagko-compromise. I love kita kasi anak kita. I love kita kasi kaibigan kita. Hindi. Hindi mo pwedeng ipilit yung mali. Mali ay mali. Tatayo tayo kung ano yung tama. Maninindigan tayo sa gitna ng maruming lipunang ito kung ano ang tama. Makita sa atin kung ano yung tunay, kung ano yung pag-uugali, karakter ng ating Panginoong Hesus. Bakit? Templo ka niya. Nananahan. Representative ka. Christ ambassador. Nino? Christ. Kinatawan ng Panginoon. Kapatid, bilang templo ng Diyos sa gitna ng masamang lipunan, ang bayan ng Diyos ay hindi dapat makilahok
sa mga kasamaang nagaganap sa lipunan. Ano daw? Bilang templo ng Diyos sa gitna ng masamang lipunan, ang bayan ng Diyos, tayo, bayan ng Diyos, ay hindi dapat makilahok sa kasamaang nagaganap sa lipunan. Kapatid, dapat iba ka. Iba tayo. Iba ang mga mananampalataya. Nakikita ng mundo, hindi ka nakikilahok. Yun yung sinasabi kong, hindi ka nakikipag-compromise. Amen? Sino dito kontraktor? Dati kong kontraktor. Kung kontrata ko. Kaya alam ko. Kaya hindi ako mayaman. Dati kaming kontraktor. Kaya nakita mo yun, dumi ng lipunan. Kalakaran. Alam naman na yun eh. Panahon pa ng Panginoon, meron na yan eh. Alam nyo ba, panahon pa ng Panginoon, meron na yan? Meron na. O paano bang pinagkanulo ni Judas ang Panginoon? Di ba binenta? Di ba? Kita nyo? Meron na. May lagayan na. Kaya lang, bilang templo ng Diyos, dapat hindi tayo makikilahok sa anumang gawa ng kasamaan. Maninindigan, tatayo. Inisip ko nga paano kaya? Kung ako, alokin ng 100 million. Naisip niyo ba yun? Tapos nakita mo, kailangan mo ipaayos yung bahay mo. Tapos na ito, 100 million. Pastor, 100 million. Ano to? Donation. Paano gagawin natin nun, Sister Jenny? Tatayo. Alam nyo ba, minsan, ito malinis yung hangarin ng tao. Sabi, Pastor, maghanap ka ng mga bata. Alam nyo bang meron ditong pinag-aaral? Meron. Kaya lang isa na lang siya. Meron akong merong kapatiran sa ibang bansa na nagpapaaral. Quarterly, nakasupport. Tama? Nakasupport. Dahil nakita niya yung ganda ng mga grades, na-excite siya. Sabi niya, humanap ka pa ng marami. Di ako, sarap nun, di ba? Humanap ka pa ng marami. Kaya lang, hindi ako nagdesisyon sa sarili ko lang. Sinangguni ko sa alikpunan, sa leader. Bakit? Di ko naman alam lahat Sabi ni Sister Jenny, Pastor, saan galing yan? Saan bansa? Eto, medyo risk. Tama ba, Sister? Medyo risky. Sabi niya, bakit? May amla. Bagamat tama, hindi naman nanggaling. Kaya lang may amla. O nga, no? Baka ma-question pa tayo. Ano ibig sabihin namin nun? Di ba? Sunggaban mo. Bakit? Maraming mapag-aaral. Kaya lang isipin mo, paano man mamaya? Makaladkad. Ang alin? Ang gawain ng Panginoon. Okay na yung isa, okay na yung dalawa. Nasiyahan na tayo doon. Amen? Nasiyahan na tayo doon na may pinag-aaral. Pero hindi. Parang ganito, pinag-iingatan. Praise the Lord! Ako natutuwa. Bakit? Ang mga leader na kasama ko, nagtitimbang. Hindi basta, na-excite. Kasi si pastor na-excite Pastor, wag. Bakit? Meron nito. At si pastor naman, nakikinig. Nakukuha niyo po? Bakit ako kailangan makinig? Templo tayo ng Diyos Kabilang tayo sa katawan ni Kristo Siya ang ulo, tayo ibang pambahagi ng katawan ni Kristo. Amen? Kapatid, ano ibig ko sabihin? Kailangan pangalagaan natin yung templo ng Panginoon. Pangangalagaan natin. Kaya sabi ko nga paano kung may mag-alok sa akin? Sunggaban mo? O gagamitin mo yung wisdom ni Lord? Lord, kalooban mo ba to? Amen? Meron nga isang leader na simbahan, hindi ko na sasabihin. Buti na lang, wala na siya sa mundong ito. Sabi niya, kahit daw ang pera galing kay Satanas. Wow!
basta magagamit ko sa awang gawa. Wow! Kahit ang pera galing kay Satanas, kukunin mo. Hindi. Hindi. Maninindigan. Bakit ba kailangan galing kay Satanas? Napakayaman ng Diyos. Ang Diyos natin, napakayaman. Ba't mo kailangan tanggapin yung pera galing kay Satanas? Templo ka ng Diyos. Mayaman yung nananahan sa'yo. Doon ka humingi ng pagpapala. Doon sa templo. Doon sa nananahan sa templo ng Diyos. Napakayaman ng Diyos. Amen? Kapatid, hindi dapat makilahok ng ang mga mananampalataya ang templo ng Diyos sa kasamaang nagaganap sa lipunan. Sa halip, dapat tanggihan ang lahat ng anyo. Ano daw? Dapat tanggihan ang lahat ng anyo ng immoralidad. Tatanggihan ng mga mananampalataya ang lahat ng anyo ng immorality. Di pwede. Bakit immoral? Di ba natandaan nyo yung tinalakay natin? Hindi pinawalang bisa yung batas o yung kautusan. Ang pinawalang bisa, yung nakalimutan ko, yung batas sa nakalimutan ko, pero yung pinagtibay pa ng Panginoon ay yung moral law. Hindi pinawalang bisa yung moral law. Pagdating sa usaping moral, nandun yun, umiiral yun. Amen? So yun, dapat manahan. Dapat makita pala sa ating mga mananampalataya. Alin, maninindigan tayo. Tatakwil natin ang anumang uri ng immoralidad na nasa ating mga paligid. Bakit? Kailangan nga sabi ko, lumakad ang mga mananampalataya sa kabanalan. Kapatid, ang bigat ba ng hinihingi ng Diyos? Hindi. Hindi. Hindi mabigat kung ang Diyos tunay na nanahan sa iyo. Alam niyo, para hindi tayo mahulog sa anumang uri ng immoralidad, gayahin mo si Haring David. Ayaw niyan sumama. Saan? Sa mga taong hunghang. Sabi nga niya di ba? Ayaw kong sumama sa kanila. Gusto ko nandun lang ako sa templo mo. Ang ibig sabihin ni Haring David, gusto ko lagi kitang kasama, Panginoon. Kasi kapag lagi nating kasama ang Panginoon, dun lang tayo makalalakad sa kabanalan. Kapag tayo lagi araw-araw nasa presence ng Panginoon, dun lamang tayo makalalakad ng may kabanalan sa mundong ito. Amen? Ano yung kanta? Lagi kong kinaawit. Paggising sa umaga, naaalala ka. Naaalala nyo pa ba? Bilang mga templo ng Panginoon, sino naalala mo yung nung nananaan sa'yo? Dapat naalala mo yun. Amen? Nasasabi kang puso ko na makapiling ka. Si David, yun ang puso niya, nasasabik siya. Na makapiling ka, Ama. Bakit? Kapag wala ako sa'yo, nagiging immoral ako. Kapatid, alam ni David yun, nung nawala siya sa presensya ng Panginoon, nawala siya dun sa will ni Lord. Kapatid, doon siya nahulog sa pagkakasala. Naging immoral si David. Pero kapag nandun siya sa presence ng Panginoon, kapatid, alam niya kapag nasa presence siya ng Panginoon, secure siya. Alam niyo ba, pagka nasa presence ka ng Panginoon, balot ka ng banal na espiritu, walang magagawa si Satanas sa templo ng Diyos. Hindi niya kayang sirain. Bakit? Nandun ka sa presence ng Panginoon. Amen? Amen. Ang templo ng Diyos ay dapat maging banal sapagkat ang Diyos ay banal. Sino ang templo ng Diyos? Ikaw, tayo, ang templo ng Diyos. Ang tunay na templo ng Diyos, ang tao na tumanggap kay Kristo. Mahal ko, sabi ni David, mahal ko ang templo mo, Diyos. Kapatid, kung tayo pala ay templo ng Diyos, kapatid, yung katabi mo ay templo ng Diyos, mamahalin mo ang templo ng Diyos. Mahal mo siya.
Kahit sa kabila ng kanyang pagkukulang, mahal mo siya. Kung ano siya, mahal mo siya. Bakit? Templo siya ng Diyos. Hanggat hindi siya gumagawa ng imoralidad, templo siya ng Diyos. Amen? Minsan meron lang tayong pagkakaiba-iba. Pero hanggat hindi gumagawa ng immoral, kapatid, na alam mong hindi kalooban ng Diyos, yan ay templo ng Diyos. Mahalin mo siya. Ano sabi ni Lord? Love one another. Magmahalan tayo. Tayong mga bahagi ng templo ng Diyos. Pati, templo ka ba ng Diyos? Yang katabi mo ba ay templo ng Diyos? Tingnan nyo nga, kung nananahan sa Kanya ang banal na Espiritu. Kapag nananahan sa Kanya ang banal na Espiritu, ramdam, di ba? Dama po ba? Alam niyo paano malalaman kung yan ay nasa Diyos? Saan daw titignan? Sa bunga. Sa bunga malalaman. At paano mo malalaman yung bunga? Una, kung ano yung lumalabas. Dito. Papuri ba? Papuri ba? O reklamo? O pagsira? Kapatid, malalaman mo eh. Kung yung lumalabas dito, papuri, templo siya ng Diyos. Papuri para sa Diyos. At bagsak ka, na-encourage ka niya. Manatili. Manatili. Saan? Sa ating Panginoon. Na-encourage ka. Pero, kapag nadi-discourage ka, kapag kausap mo siya, mag-isip ka. Mag-isip ka. Sabihin niya, mananampalataya tayo. We are temple of the Holy Ghost. Tapos, meron kang problema. Yan sinasabi ko sa iyo, bakit pa pupunta tayo ng bahay-sambahan? Dito na lang tayo sa bahay. Kapatid, kapag nadi-discourage ka, wag nyo naman, mami, na-discourage, sabihin nyo na, hindi templo ng Panginoon. Ibig sabihin, hindi ka na kapagbibigay imbis na ma-encourage yung kapatid mong bagsak, nalalayo pa sa Panginoon, mag-isip-isip ka. Mag-isip-isip ka. Kapatid, dapat tayong maging banal. Sapagkat ang Diyos ay banal. Sa pagtatapos, wow, tapos na si Pastor. Yes. Mga kapatid, tulad ni David, mahalin din natin ang templo ng Diyos. Mahalin natin ang ating lokal na simbahan na kinabibilangan mo. Mahal nyo ba yung local church na kinabibilangan nyo, mga kapatid? Mahalin mo yan. Mahalin mo. At mahalin mo siyempre yung mga nandoon, yung sumasamba doon, kasama mo. Sapagkat dito, tayo kumakaing espiritual. No? At dito ka, nakasasamba sa Diyos. Gayon din, mahalin natin ang mga kapatiran sa loob ng lokal na simbahan sapagkat bawat isa sa atin ay templo ng Diyos. Kaya mo bang sabihin na mahal ko ang templo ng Diyos? Mahal ko ang local church. Doon ko nasasamba ang Panginoon. Mahal ko ang aking kapatiran sapagkat siya ay templo ng banal na Espiritu. Amen. Tayo po'y tumayo. Hallelujah. Oh God, thank you, Jesus. We worship you. We honor you, God. Hallelujah. Hallelujah.